Naranasan mo na bang husgahan ng ibang tao nang dahil sa iyong itsura? Yung hindi ka naman nila kilala, pero parang alam nila ang iyong buong istorya. Kung ganon mga kahuanatels ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ang lupa, ito ang aking buhay. Ang bawat butil ng lupa sa aming sakahan ay kinakabisa ko. Ang bawat ugat ng pananim ay kabisado ko. Hindi ako lumaki sa palasyo, bagamat ang aming angkan ay nagmamay-ari ng libo-libong ektarya. Ang aking kamay ay hindi pino, binakatan ito ng araw, ng pagod, ng pagmamahal sa trabaho. Ang simpleng maong at t-shirt ang aking uniforme. Ang buhok ay laging nakapusod at tirintas. Malinis ngunit walang arte. Hindi ko kailangan ng kumikinang na alahas o ang mamahaling tela na halos hindi ka na makahinga. Ang tunay na yaman para sa akin ay nasa pagiging produktibo sa pagpapakumbaba. Isang umaga habang sinusuri ko ang bagong tanim na palay, dumating ang isang sulat. Ang papel ay makintab, may disenyong ginto, isang imbitasyon. Ninang sa kasal ng isang malalayong kamag-anak sa bayan ng San Isidro. Malayo, abala ako. Ngunit ang pamilya, isang salita na mas mabigat pa sa pinakamalaking ani. Ate Maribik, pupunta ka ba? Tanong ni Aling Nena, ang aming katiwala. Habang nag-aabot ng kape, ang usok mula sa tasa ay sumasayaw sa hangin. Oo, Aling Nena, kailangan. Sagot ko, humigop ng kape. Pamilya, hindi pwedeng hindi. Pero ang dami mong trabaho dito, ate. Sino ang bahala sa farm? Ngumiti ako. Kaya nyo na yan. Ilang taon na kayong kasama namin. Alam nyo ang gagawin. Gusto kong makita ang kasal. Mahalaga ang pangako. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa. Sige ate, mag-iingat ka ha. Kailan nga pala ang alis mo? Sa makalawa, isang araw lang ako doon. Babalik din ako kaagad. Dumating ang araw ng kasal. Ang aking bagahe, isang maliit na maleta. Ang aking damit, isang Pilipinyana na gawa sa pinong tela ng pinya. Kulay garing. Hindi ito kasing kintab ng sutla, ngunit mas matibay at mas totoo sa aking pagkatao. Walang mamahaling alahas, tanging ang lumang medalyon ng aking lola na nakasabit sa aking leeg. Ang lola ko, siya ang nagturo sa akin ng halaga ng lupa, ng sipag, ng pagpapakumbaba. Ang medalyong iyon ay mas mahalaga pa sa anumang diamante. Pumasok ako sa simbahan. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng kandila at sariwang bulaklak. Ang musika ay malambing, ngunit hindi ko ito nararamdaman. Ang aking mga mata ay agad na dumapo sa isang sulok kung saan naroon ang iba pang mga ninang. Kumikinang sila. Ang kanilang mga gown ay tila gawa sa ginto at pilak. Ang bawat galaw ay nagpapamalas ng kislap ng brilyante. Ang kanilang mga mukha ay pininturahan ng maingat, tila naghahanda para sa isang patimpalak ng kagandahan. Naramdaman ko ang kanilang mga tingin. Ang mga bulong ay nagsimula, tila mga alingaw-ngaw sa isang liblib na gubat. Sino yan? Ninang din ba yan? Bumulong ang isang babae. Ang kanyang leeg ay puno ng perlas. Ang kanyang boses ay tila talim na humihiwa sa hangin. Siguro, kamag-anak ng groom na taga-probinsya. Ang sagot ng isa pa. Ang kanyang ngiti ay mapanlait. Tila isang ahas na handang manuklaw. Ang kanyang mga mata ay nagsuri sa akin mula ulo hanggang paa. Tingnan mo naman ang suot. Parang pupunta lang sa palengke. Nakakahiya naman yan. Dagdag ng ikatlo, habang itinataas ang kanyang mamahaling bag. Ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Hindi ko sila pinansin. Ang aking ngiti ay nanatili, kalmado at totoo. Hindi ako naghahanap ng pagtanggap sa kanilang mga mata. Ang
aking dignidad ay hindi nakasalalay sa kanilang paghusga. Naglakad ako. Ang aking mga yapak ay matatag at naghahanap ng aking upuan. Ang bawat akbang ay isang pahayag. Ako ito. Hindi ko kailanman kailangan magpanggap. Pagkatapos ng seremonya, nagtungo ang lahat sa resepsyon. Ang bulwagan ay napuno ng ingay, ng tawanan at ng musika. Ang kaibahan ko sa kanila ay lalong naging matingkad. Ang mga ninang ay nagpapakuha ng litrato, nagpaparamihan ng kausap sa mga prominenteng bisita. Ang bawat salita ay tila isang pagtatanghal. Ako, tahimik akong kumain. Nakikipagkwentuhan ng simple sa mga taong nakapaligid sa akin. Ang mga tita at tito ng bagong kasal, ang mga pinsan na may mga ngiting totoo. Ang kanilang mga mata ay walang paghusga. "Kumusta, Maribik? Matagal na tayong hindi nakita." Bati ng isang tita, ang kanyang boses ay mainit. "Mabuti naman po, tita. Kayo po?" "Ayos lang. Nagulat ako nang dumating ka. Alam kong abala ka sa farm." "Para sa pamilya, tita, hindi ko pwedeng palagpasin." Nagkwentuhan kami ng mga simpleng bagay, ng buhay sa probinsya, ng mga pananim. Narinig ko ang mga tawanan ng mga ninang mula sa kabilang dulo ng bulwagan. Naramdaman ko ang kanilang mga tingin, ngunit hindi ko ito pinansin. Dumating ang oras ng pagbibigay ng regalo. Ang bawat ninang ay naglakad patungo sa entablado. Ang bawat regalo ay tila isang tropeyo na ipinagmamalaki. "Para sa inaanak ko, isang bagong refrigerator. Sana ay magamit niyo yan sa inyong bagong bahay." Sigaw ng isang ninang. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang palakpakan ay malakas. "At ako naman, isang set ng washing machine at dryer para hindi na kayo mahirapan sa paglalaba." Dagdag ng isa pa. Ang kanyang ngiti ay halos umabot sa kanyang tainga. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap. 50,000 piso para may pambili kayo na kung ano mang gusto nyo." Ang hiyaw ng isa. Habang itinataas ang isang makapal na sobre, ang bulwagan ay napuno ng paghanga at ng pagkabigla. Narinig ko ang muling pagbulungan ng mga ninang. "Ano kaya ang ibibigay niyan? Baka isang sako ng bigas." Biro ng isa, at sinundan ito ng malakas na tawanan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa akin, puno ng pag-asa na makita akong mapahiya. Ngumiti ako. Ang aking puso ay kalmado. Hindi ko hinayaan ang kanilang mga salita ay tumagos sa akin. Naglakad ako patungo sa entablado. Ang aking tindig ay matatag, may kakaibang dignidad. Sa aking kamay, hawak ko ang isang simpleng sobre na tila naglalaman lamang ng isang ordinaryong greeting card. Para sa aking inaanak at sa kanyang kabiyak. Panimula ko. Ang aking boses ay mahinahon ngunit malinaw. Tumagos sa ingay ng bulwagan. Wala man akong maibigay na kasing kumikinang ng mga regalo ng iba. Sana ay mapakinabangan nyo ito para sa inyong pagsisimula. Inabot ko ang sobra sa bride at groom. Ang kanilang mga mata ay nagtataka. Tila nagtataka kung ano ang nasa loob. Ang mga ninang ay nagbubulungan pa rin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Binuksan ng bride ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi ito pera. Hindi rin appliances. Sa loob ay isang makapal na dokumento. "Ano yan?" tanong ng bride. Ang kanyang boses ay halos pabulong. "Basahin nyo." Sagot ko. Ang aking mga mata ay kumikinang, puno ng pag-asa. Binasa ng groom ang unang linya. Unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Titulo ng lupa?" "Hindi lamang basta titulo," dagdag ng bride, at binabasa ang mga sumunod na linya. 5 ektaryang lupain. Nakapangalan sa amin." Ang bulwagan ay biglang bumalot sa katahimikan. Ang mga dating nagbubulungan at nagtatawanan ay biglang nanahimik. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bride at groom. Pagkatapos ay sa akin. 5 ektarya? Sa panahong ito?
Hindi biro ang halaga niyan. Ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng pagkabigla, ng pagtataka, at ng isang butil ng paggalang. Ang lupaing yan ay bahagi ng aming farm. Paliwanag ko, ang aking boses ay matatag. Mayroon na itong mga pananim at handa ng pagtamnan. Ang kailangan nyo lang ay sipag at tiyaga. Gusto kong magkaroon kayo ng sariling negosyo at pundasyon. Isang bagay na magbibigay sa inyo ng kabuhayan at pag-asa sa hinaharap. Ang mga ninang na kanina'y mapagmataas ay biglang nanlamig. Ang kanilang mga ngiti ay nawala, napalitan ng matinding kahihiyan. 5 ektarya, ang babaeng pinagtatawanan nila dahil sa kanyang simpleng anyo ay nagbigay ng regalo na mas mahal pa sa pinagsama-samang regalo nilang lahat. Ang kanilang mga mata ay nagsalita ng pagkabigla, ng panghihinayang. Hindi pa roon nagtatapos habang nagkakagulo ang lahat, lumapit ang isang matandang lalaki, si Mang Andres, isang kilalang negosyante sa agrikultura na inimbitahan din sa kasal. Ang kanyang ngiti ay malawak, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Maribik, hindi ko akalaing makikita kita rito. Bati niya. Ang kanyang boses ay malakas, tumagos sa katahimikan. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ito ba ang sinasabi mong business trip mo? Ang maging ninang? Nagulat ang lahat. Sino si Mang Andres? Bakit niya ako kilala? At bakit niya ako niyakap ng ganoon? Nagpatuloy si Mang Andres. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Mga kaibigan, alam niyo ba kung sino si Marivic? Siya ang may-ari ng Golden Harvest Farms, ang pinakamalaking supplier ng bigas at iba pang produktong agrikultura sa buong rehiyon. Ang pamilya niya ay halos bilyonaryo na sa lupain. Ang 5 ektarya na yan, para sa kanila, ay parang maliit na bahagi lang ng kanilang imperyo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa bawat isa, tila mga pana na tumatama sa bawat puso. Ang mga ninang na dati nakangisi ay biglang nanlambot ang mga tuhod. Ang kanilang mga muka ay namula sa matinding kahihiyan. Ang babaeng kanilang nilait-lait ay hindi lamang mayaman, kundi isang bilyonarya na may puso at pagpapakumbaba. Ang kanilang paghuhusga ay bumalik sa kanila ng mas matindi pa. Ang kanilang mga mata ay hindi na nagpapakita ng paghamak, kundi ng pagkabigla, ng panghihinayang, at ng isang butil ng paggalang. Maribik, bakit hindi mo naman sinabi? Bulong ng isang ninang. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang kanyang muka ay namumula. Ngumiti ako. Kailangan ko pa bang sabihin? Hindi ba't ang importante ay ang pagiging totoo sa sarili? Ang kanilang mga mata ay nagsalita ng pag-unawa. Ang aral ay tumagos sa kanila. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo o sa kung gaano karaming suot na alahas. Nasa puso ito, sa pagpapakumbaba, sa pagiging totoo sa sarili, at sa kakayahang magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Mula noon, hindi na muling pinagtawanan si Marivic. Bagkus siya ay naging simbolo ng inspirasyon. Ang kanyang kwento ay kumalat, nagpapaalala sa lahat na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo o sa kung gaano karaming alahas ang suot mo. Nasa puso ito, sa pagpapakumbaba, sa pagiging totoo sa sarili, at sa kakayahang magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Ang mga ninang na dating mapagmataas ay natuto ng isang mahalagang aral. Ang kapangyarihan ng pagiging simple at ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi makikita sa kung ano ang suot niya, kundi sa kung ano ang nasa loob niya. At si Marivic, ang magsasakang bilyonarya, ay nagturo sa kanila ng pinakamahalagang leksyon sa buhay, na ang tunay na karangalan ay nasa pagiging totoo at mapagkumbaba anuman ang estado mo sa buhay. Naranasan mo na bang husgahan ng ibang tao nang dahil sa iyong itsura? Yung hindi ka naman nila kilala, pero parang alam nila ang iyong buong istorya. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po
At God bless us all.